Blessed be the name of Jesus. What an amazing grace of God. Tayo na minsan nangaligaw mula sa katwiran ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Anong laki ng biyaya ng Diyos na tayo ay Kanyang muling tinunghayan. Tunay nga na hindi tayo ang naghanap sa Kanya, siya ang humanap sa atin. Sapagkat sa paunang kaalaman ng Diyos, kilala niya na tayo mga kapatid. Kilala niya na kung sino ang sa Kanya ay magsisasampalataya, ang tatanggap ng tipan ng pagliligtas ng Diyos. Maging kapalit man ng lahat ng mga luho, ng lahat ng mga lusts of the eyes, the lusts of the flesh, ng lahat ng mga kapalaluan sa buhay, ay hindi niya ito alintana sapagkat mabubuhay siya na masasatisfy sa presensya ng Espiritu ng Diyos. And that's who we are today in these last days, mga mahal kong kapatid. Ang kagalakan ng ating puso ay sundin ang kalooban ng ating Panginoon. And we are motivated that the Spirit of the Lord should always lead us. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Umaasa tayo at sumasampalatayang ang Diyos ay kumikilos kanina pa sa dakong ito. Mahal naming Diyos, Ama namin sa langit, Ikaw ang laging kumakatagpo ng aming mga puso sa mga panahon na kami may mga pagdarahop, may mga kahirapan at mga kagipitan, mga panahon ng kalumbayan, mga panahon ng kawalan, mga panahon ng pagluha. Hindi kami nauubusan ng mga bagay na ito, O Diyos. Subalit isang bagay ang nagpapanatili sa aming matatag at malakas at buong-buo ang pag-asa sa gitna ng napakaraming mga kabigatang ito, O Diyos. At ito'y walang iba kundi ang iyong pag-ibig na siyang nag-motivate upang kami ay mabuhay sa pananampalataya, Panginoon. The reason we are strong is because you are living in us, Lord. The reason we are continuing, just like Abraham, who looked for a city whose builders not the hands of man, but the hands of God. Binigyan mo kami ng ganitong inspirasyon, Panginoon, mapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok. Ito'y dahilan sa ang pananampalatayang tinanggap namin, Panginoon, ay galing sa salita mo, Panginoong Diyos. Kung kaya't sa oras na ito, Diyos, hayaan niyo po na pag-alabin ang puso ng bawat isa sa pananampalatayang ito. Bayaang ang Espiritu Santo, Panginoong Diyos, ay magmistulang apoy na mag-aalab ng aming mga puso upang kami, Panginoong Diyos, ay magpahiram ng aming puso at ng aming pakinig sa pangaral ng iyong mga salita upang ikaw ay malayang kumilos na mayroong pagsasanctify, pagko-consecrate sa iyong mga anak sa dakong ito upang ikaw, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng preeminence, Lord, upang ikaw ay magkaroon ng kalayaan, Panginoong Diyos, upang gawin ang iyong minagaling at ang iyong minabuting pagpapasya sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, katagpuin mo nawa ang aming mga puso. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Umaamin kami sa maraming mga pagkukulang namin. Umaamin kami, Panginoon, sa marami naming mga kahinaan, mga kasalanan, Lord. Ngunit lahat ng ito, Panginoon, na hindi namin ibig, mga bagay na hindi namin sinasadya, Panginoon, ipagpatawad mo sa amin, Lord, sa dakong ito. Subukin mo ang aming mga puso at kaluluwa ng iyong banal na apoy. Sanctify us by your Spirit, Lord. Hindi po namin ibig na masayang ang mga sandali ng aming pagparito, Panginoon. Hearing at Thy word is but a short time, Panginoon. Subalit ang epekto nito, ang bunga nito sa mga nagsisipakinig ay hanggang sa eternidad, Panginoon. Kung kaya hayaan mo ang aming mga sasidlan ay malinis, mapabanal ng iyong Espiritu upang aming ma-hold, ma-handle, upang ma-feel kami ng iyong Espiritu, Panginoon, sa oras na ito hanggang sa araw ng pagpapalit ng aming katawan ay mayroon kaming katiyakan na sasalubong kami sa iyong pagparito, Panginoong Jesus. Forgive us, Lord, of our sins and transgressions. May you deal with us tonight, Lord. Mangusap ka sa bawat puso ng iyong mga anak.
ang mga puso namin, Lord God, na mayroong mga pinagkakatiwala at tinudulog sa iyo sa oras na ito ay katagpuin mo nawa, Panginoon. Lord, do not forget them who are weak. Make them strong tonight, Lord. Do not forget them, Lord, who are in need. They need thy provisions, Lord. Do not forget them na napupuno ng maraming mga kahilingang ikaw lang ang makakapagkaloob, Lord. May you hear their hearts, Lord, tonight. Huwag mong kalimutan ang mga pumaritong may karamdaman, ang mga pumaritong may mga pangailangan, Lord. Ikaw lamang ang makakapagkaloob ng mga bagay na aming pinagkakatiwala sa iyo, Lord. Forget us not, Lord, ang mga pagsasakripisyo ng iyong mga anak sa pagparuot pa rito. Though many have become dull, Panginoon, though many, hallelujah, have become weak, napagod na sa mga pagparuot pa rito sa iyong gawain, Panginoon. Subalit ang iilan na nag-aalab pa rin ang puso despite so many years ng paglilingkod ay pagpalain mo sa gabing ito, Panginoon. Huwag mong alpasan, Panginoong Diyos, ang sinumang sumasampalataya at nagtitiwala sa iyong mga pagkilos at paggawa. Lord, according to thy word, mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban. May also guide thy humble servant, Lord. Wala po siya magagawa, kundi ang umasa at magtiwala sa iyong magagawa, Panginoon. Ang aking putik na labi, Lord, ay ikaw ang siyang gumawa. Ikaw ang naghulma ng aking puso at kaluluwa. Hayaan mong mamutawi lamang sa aking kaluluwa at putik na labi ang mga bagay na galing sa iyo, Panginoon. At hayaan niyo po, Lord God, ang bawat isa ay tumanggap ng mga pagpapalang makalangit na magiging kalakasan at kalaguan namin sa pananampalataya habang kami ay buong sikap na naghihintay sa napipintong pagparito, pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. We shall all see Him face to face one day. Maraming salamat, Lord, at sa iyong Espiritu, Lord God, umaasa kaming kikilusin mo ang bawat isa, that we may not become dull at the hearing of thy word, Lord. We give you glory tonight, Lord. We give you thanks. We praise your name in the name of the Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Pagbati po sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay magpasimulang magbasa ng ating banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 20. Sabi po rito, mga kapatid, kung nariyan na kayo ay simulan na po natin ang pagbabasa. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Lahat tayo magsabing amen. Tayo po ay makakaupo na. At pagbati po sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ating mga pastor, sa ating mga elders, sa mga magulang at mga kabataan na nasa dakong ito. Sa ating lahat po ang pagpapala ng Diyos na ating tatanggapin sa pakikinig po ng kanyang mga salita. Hallelujah. So, sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, ang ating paksang pag-uusapan ay ating kukuhanin dito sa mga talatang ating binasa. Hallelujah. At napakaganda po ng sinabi rito sa verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, so yung tinutukoy na latter dito ay, ang context pa nito ay pupuntahan natin sa ilang sandali, yung mga naunang verses.
sino man daw ang magsipaglinis ng kanyang sarili from these things, sa King James Version, yun ang ginamit. From the latter, from these things, he will be a vessel for honor. Siya'y magiging sisidlan sa kapurihan, sa karangalan. And I believe ang bawat isang naririto, you are vessel for God's honor. Kayo'y mga sisidlan sa karangalan. Hallelujah. In other words, mayroong special na kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin ng kanyang paggamit. Sanctified and useful for the master. Pinabanal at mapapakinabangan para sa Panginoon. Hallelujah. At ang sabi sa huling bahagi, prepared for every good work. Sino rito ang magsasabi sa biyaya ng Panginoon, Lord, sa biyaya mo, ang talatang yan ay pumapatungkol sa akin. Meron bang makakapagsabi niyan sa gabing ito? Hallelujah. Na hindi natin sariling pagpapasya, hindi natin sariling kagustuhan ang maglingkod sa Diyos. Ito'y kanyang plinano na sa kanyang kaisipan. Ni hindi natin na gawang ma-imagine ang ating sarili na darating ang panahon na tayo ay maglilingkod ng ganito sa Panginoon at ibibigay ang ating mga buhay, ang ating sarili sa kanyang kalooban. At magagawang sabihin sa gabing ito na wala akong pinagsisisihan nang ako ay maglingkod sa Panginoon at isurrender ko ang aking buhay sa Kanya. At magagawa nating ipahayag na kung meron mang pinakamagandang karanasan na naranasan tayo sa buhay na ito dito sa lupa, ay yun ay nang tayo'y mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yun ay walang iba kundi ang panahon na tayo'y tinawag ng Diyos. Hallelujah. At sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, ay meron siyang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. How many of you believe that? Hallelujah. Now mga kapatid, ang paksang ating pag-uusapan sa gabing ito ay ibig kong kuhanin sa talatang yan. At pamagatan natin ang munting exhortation na ito ng pamagat na willing vessels are yielded to the Holy Spirit. Ang mga willing na mga sisidlan ay yielded. So alam natin yung ibig sabihin ng salitang yielded. Ito ay attribute ng isang willing vessel. So kapag sinabi nating yielded, ito'y kalagayan ng isang mananampalataya na hindi niya lang ibinibigay ang kanyang buhay sa Panginoon, kundi kanyang totally sinusurrender. Dalawang bagay na napakahalaga. Your life is freely given to the Lord, and it is fully, completely surrendered. Sapagkat ito'y completely surrendered, mga kapatid, ginagamit natin yung napakagandang salitang yielded. Amen? Ina-apply din ang salitang yield sa field, no? Yung mga hinog na mga bunga ng mga pananim ng farmer, kapag panahon na sila'y anihin, ni-yield sila ng farmer. At yung mga ni-yield, yung mga hinog na. Yung ready for use na. Yung mapapakinabangan na. Diba? Yung nakahanda na para sa mabubuting layunin ng nagtanim sa kanya. Hallelujah. Nagpasimula sa binhi at nauwi sa pagbubunga. So kapag yielded ka sa Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid, anuman ang kalagayan natin sa buhay, hindi nakadepende ang pagsunod mo sa Panginoon
kung maganda ang ating nararanasan sa buhay, kung maganda ang ating pakiramdam, kung mainam ang ating mga nararanasan sa sino man, kapatid man natin, mga kamahal sa buhay, mga kamag-anakan. Hallelujah. Hindi po pinag-uusapan dito yung comfort kapag you are decided to yield yourselves unto the Spirit of the Lord. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagpapasya mo mismo, ikaw mismo. Amen? Ang sabi ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, hindi ko hinahanap kung anong meron kayo. Malaki man kayo mag-offering, malaki man kayo mag-tithes, masipag man kayo sa mga event, mga fellowship, wala ka man mintis sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, at lahat ng pwede mong maitulong sa gawain ay gusto mong gawin. Hallelujah. Hindi pinag-uusapan dito kung anong meron ka. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ikaw mismo. That is why nang tayo ay kinatagpo ng ating Panginoon with our hands up toward God, as a symbol of our surrendering spirit to Him. Hallelujah. Wala tayong naipresent sa Kanya na anuman para sabihin, maglilingkod ako sa iyo dahil wala na akong bisyo, mabait na ako, hindi na ako problema ng mga magulang ko, masunurin na ako, hindi ako problema ng komunidad, ng society. Hallelujah. Kaya maglilingkod na ako sa iyo, Panginoon. Not the grandest things, not the most honorable things, not the most beautiful things that you have are becoming the reasons why you are here right now. Hindi yung mga bagay na yon. Dahil kung tutuusin, wala naman talaga tayong pwedeng maiharap sa Panginoon. Wala naman tayo talagang magandang bagay na pwedeng maibigay sa Panginoon, kundi ang ating buhay na isuko sa Kanya. Amen? That is why sa ating mga pinag-usapang mga narinig na mga pangaral sa nagdaang mga linggo, hallelujah, kahit ang salvation ay hindi mo ito mapapakinabangan if you are not willing for salvation. Amen? Hindi mo mapapakinabangan ang dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo kung hindi ka handa, kung hindi ka yielded para ibigay yung iyong sarili. Hallelujah, gaya ng binasa ng ating mahal na elders sa nakalipas na communion. Kung hindi ka sasampalataya, nabanggit na ating mahal na pastor, kung hindi mo tatanggapin, kung hindi mo i-confess ang Panginoon. Diba? Salvation is available, but you cannot take any benefits from out of it, hallelujah, kung hindi ka mismo magsasubject ng iyong sarili sa plano ng Diyos. If you do not believe. Hallelujah. Kaya wala tayong pwedeng maipagmalaki sa buhay na ito, mga kapatid, kundi ang Panginoon lamang. Sa verse 20, in a great house there are not only vessels of gold and silver. So sa isang malaking bahay, amen? Ang iglesia ng ating Panginoon ay, ang kawan ng ating Panginoon ay tinawag na little flock. Diba? Maliit lang na kawan. But what we can read here is about a great house. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. So yung great house na tinutukoy dito, mga kapatid, na hindi lamang nagtataglay ng gold and silver, sabihin natin ito yung overemphasize na paghahalimbawa dito na isinulat ni Apostol Pablo to refer about things na may gold, may silver, may mga mamahaling kagamitan. That's why he used the term great house. Hallelujah.
Pero pwede rin natin itong i-refer sa kahit sa ating mga sariling mga bahay, di ba? Sa ating sariling mga tahanan. Gaano man kasimple yung ating mga tahanan. Di ba? Mayroong mga iba't ibang mga kagamitan sa loob ng isang bahay. Maaring ang relo mo ngayon ay ilang karat na ginto. Di ba? Maaring meron kang katago-tagong diamante kahit maliit na diamante lang. Hallelujah. So in other words, sa loob ng isang tahanan ay mayroong iba't ibang mga vessel na mayroong pagkayari ng iba't ibang mga pagkayari. Gold and silver, meron ding yari sa wood and clay. At ang mga kagamitang ito na may iba't ibang elemento ng pagkayari sa kanya ay merong mga particular na paggamit sa kanya. Ang iba ay para sa ginagamit for honor and some for dishonor. Di ba? So, sa loob ng isang bahay, sa isang simpleng bahay, sabihin na natin, merong mga magagandang deporselanang mga plato, mga baso, etc., etc. Pero meron ding mga sisidlan na tinatapunan mo lang ng basura. Di ba? Merong mga iba't ibang mga vessel sa loob ng isang tahanan at sila ay merong iba't ibang mga paggamit. Meron silang purpose. At isang mahalagang bagay na binibigyan din dito, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. In other words, mga kapatid, pagdating sa verse 21, may ibang perspektibong ipinapakita dito si Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, at ang perspektibo na ito ay walang iba kundi ang paglilinis ng mga kagamitang ito. Dahil kahit yari pa sa ginto ang basong iniinuman mo, kung yan ay marumi, iinom ka ba riyan? Sino iinom sa maruming baso? Yari naman sa ginto eh. Yari sa silver. Yari sa bronze. O kahit gaano, o kahit man ginto ang platong kakainan mo, ginto ang kutsara, ang tinidor, pero napakarumi, nilalangaw, maputik, gagamitin mo ba? Of course not. That is why ang highlight dito sa binabasa natin ay ang pagsasanctify, ang pagke-cleansing. So, ang mga talatang ito ay hindi para sabihing may mga anak ng Diyos na espesyal ang pagkatawag. Wala tayo espesyal sa Panginoon. No matter how small or how big the measure of faith that you have received from the Lord, lahat tayo special. Because it is not the measure of faith that counts you special, but the purpose of God kung bakit yan ang measure mo, yan ang mahalaga sa Panginoon kung bakit ka special. Amen? Katulad ng pinag-uusapan natin na may isang katawan at mayroong iba't ibang bahagi. Sasabihin ba ng mata sa tenga, hindi kita kailangan dahil ako ay mata? So, hindi makakapagmalaki ang anumang bahagi ng katawan natin sa iba pang bahagi ng katawan. Every part of the body has a special calling of the Lord. Every part of the body has special purpose. Kahit pa ang mata ay mas mataas ng kakaunti kaysa tenga, hindi pa rin siya pwedeng magmalaki sa tenga because ang magagawa ng mata ay hindi magagawa ng tenga at ang magagawa ng tenga hindi kayang gawin ng mata. In other words, may dahilan kung bakit may measure of faith. So, balit, gaano man ang pagkakasari-sari ng ating measure at ng ating bahagi, yan ay lahat espesyal sa paningin ng Panginoon. Kaya, walang sino man ang pwedeng mag-isip, ganito lang kasi ako tinawag ng Panginoon, buti pa si brother, si sister, ginagamit sa ganito, ganyan.
Walang bahagi ng katawan ng ating Panginoon na masasabing napag-iiwanan. We are all a part of that one body. Ang kaluwalhatian ng isang bahagi ay kaluwalhatian ng buong katawan. Kaya nga ang sabi natin, mahal na pastor, sa kanyang pangaral nung nakaraan, di ba? Kapag may pinagpapala na bahagi ng kongregasyon na ito, huwag kang mainggit, magalak ka pagka may kapatid na pinagpapala. Amen. Because ang pagpapala ng isa ay pagpapala sa buong katawan. Kaya there's no way para mag-isip ka at ma-feeling down ka. Ma-feel mo na parang napakababa mo naman. No. No matter what measure of faith you have, hindi mababa ang pagkatawag mo. Hallelujah. Sa Romans chapter 12 verse 3, Romans chapter 12 verse 3, dito nabanggit ang tungkol sa measure of faith. Sabi po rito, "For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think." So yan yung mga binasang talata ng ating mahal na pastor sa nakalipas na pangangaral. "But to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith." Amen? "For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another." In other words, kailangan natin ang isa't isa. Hallelujah. So ang bawat isa sa atin ay mayroon tinatawag na measure of faith, but it doesn't mean na hanggang ang karanasan mo sa Espiritu ay hanggang sa measure lamang na yan. Dahil ang tinutukoy dito na measure of faith ay yung mismong bahagi mo sa katawan. Amen? Iba pa yung karanasan sa pananampalataya. Kaya ang isang mananampalataya, kung siya'y baguhan, sa paumpisan ng kanyang confession, maaring nakarinig siya ng mga patutuo ng mga matatagal na rito, ng mga himala ng Diyos, mga kababalaghan ng Diyos, at nagsisilbi itong inspiration sa isang baguhan na nagpapasimula pa lang ng karanasan sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. It doesn't mean na ang kanyang karanasan sa pananampalataya ay hanggang sa inspirasyon lamang, kundi ang inspirasyon na ito isa sa kanya upang ang naranasan ng iba ay maranasan din niya kung gaano kadakila ang Diyos sa iba, ay maranasan din niya ang kadakilaang ito. So ang measure of faith ay hindi makakapigil sa kadakilaan ng gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung dakila ang Diyos sa mata, dakila din siya sa tenga. Kung dakila ang Diyos sa kamay, dakila din siya sa paa. Though we have measure of faith, but our faith should grow in the experience under the presence of God. Amen? So kung ang isang bahagi ay may karanasan sa mga himala ng Diyos, ikaw ba hindi ka magkakaroon ng pagnanasa na magkaroon din ng ganong karanasan? Dahil ikaw ay kamay, dahil ikaw ay paa, dahil ikaw ay ilong lang. Hallelujah. Don't allow the measure of faith that you have received from the Lord limit what God can do to your life. Hallelujah. Dahil ang pananampalataya po ay pinapalago yan ng Panginoon. Idagdag mo nga sa iyong pananampalataya, di ba? Ang virtue, knowledge, hallelujah, patience, temperance, etc., etc., ang stature of a perfect man. So we can say that faith is the foundation. And without this foundation, we cannot grow any further hanggang sa tayo puspusin ang pag-ibig ng Panginoon. So ang pananampalataya ay subject lumago. But the measure of faith, ikaw ay ikaw sa biyaya ng Panginoon. And nobody, hallelujah, can belittle that measure.
Hindi pwedeng maliitin ang sino man yung measure mo na yan. Kaya nga sabi ni Haring David, di ba, kahit na punas na lang or kahit na maging tagalinis na lang or basahan na lang sa templo ng Diyos, masaya siya basta gawin niya para sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Dahil ang bawat bahagi ng katawan, mga kapatid, kapag ito'y nililinis ng salita ng Diyos, kapag ito'y nililinis ng Espiritu ng Diyos, nagkakaroon niya ng honorable purpose. Uulitin ko, hindi pinag-uusapan dito kung anong klaseng measure ng faith meron ka. Kung propeta ka man, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay evangelist, o kung ikaw ay may ministry ng pagbibigay, ng pagtulong, kung ikaw ay may ministry ng pananalangin para sa iyong kapatid, whatever measure of faith, and those are measure of faith, mga kapatid. Ano man ang iyong kagalakan, dahil yung kagalakan hindi mo yan mararamdaman libang ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Ano man ang bahagi mo sa katawan ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, yan ay especially designed by God na dapat nating ikagalak na gawin. No matter what the situation is. Kaya, uulitin ko, hindi dahil sa ikaw ay ginto, automatic ka nang gagamitin ng Panginoon. O di kaya ikaw yung basong yari sa kahoy, automatic ka nang gagamitin ng Panginoon kasi nabasa mo, the Lord, hallelujah, ay nagagalak sa mga humble at napupuot sa mga mapagmataas. No, hindi yun ganun, mga kapatid. Kahit pa yung sandok mo, yung baso mo, yari sa kahoy, yari sa clay, kung madumi yan, hindi rin gagamitin niya ng Panginoon. Hallelujah. Now, makikita natin dito sa Isaiah chapter 9, ang karanasan ni Prophet Isaiah. Propeta na ito, mga kapatid, ano? Kilala natin si Isaiah. Isa sa mga propetang nabuhay during the Babylonian captivity. Sa Isaiah chapter 9 ay mababasa natin ang karanasan ng ating mahal na propeta. Chapter 6, I mean. Verse 1, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Verse 4, And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Woe is me, for I am undone. Sa aba ko, sapagkat ako ay marumi. Undone. Propeta ito, mga kapatid. If we can imagine and if we try to think about it, propeta si Isaiah, special siya sa Panginoon. But look at the prophet of God. Sa aba ko, sapagkat ako'y marumi. At yan ang kailangan ng Diyos sa ating kalagitnaan sa oras na ito, yung mga willing umamin na siya ay nangangailangan ng pagsasanctify pa ng Panginoon, ng patuloy na paglilinis pa ng Panginoon. Hallelujah. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Sapagkat ako ay taong may maruming labi. Chismoso kaya si Propeta Isaiah? Mapanira kaya si Propeta Isaiah sa ibang tao? Hallelujah! Pero ang pinapakita lang ng banal na kasulatan, kahit propeta ay meron ding mga kahinaan.
sino mang mga lingkod ng Diyos ay may mga taglay na kahinaan. Malakas lang tayo sapagkat nasa Panginoon tayo. Because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. So, parang yung kalagayan ng mga kamatis na nasa isang bugkos ng basket na magaganda ang kutis. Bagong ani, kapag hinaluan mo ng isang pirasong kamatis na nabubulok, mahahawa na ang lahat. Di ba? So, tila ganon ang karanasan ni Propeta Isaiah. Siya ay napapalibutan ng mga hindi magagandang spirit sa kanyang paligid. At nakakahawa ang bad company, ang evil company, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, be ye totally separated from the world. I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verse 6. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? So, yung binasa natin kanina sa isang malaking bahay. Hallelujah! Let's go more spiritual ngayon, mga kapatid. Yung malaking bahay, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Nasa kaharian ng Diyos, mayroong mga kagamitang yari sa ginto, may mga kagamitang yari sa silver, may mga kagamitang yari sa kahoy, may mga kagamitang yari sa clay. Na kapag sila'y nilinis ng Panginoon, sila ay sinanctify ng Panginoon, sila ay gagamitin ng Panginoon, at sila ay handa na para sa mga layunin ng Diyos na paggamit sa kanila. And that is why ang seraphim ay ginamit ng Diyos para kay Propeta Isaiah para linisin ang kanyang maruming labi. Narinig niya na ang tinig ng Panginoon na nangungusap, Whom shall I send? A sanctified life can always hear the voice of God calling and speaking to his heart. Now, kapag marumi ang ating puso, kahit gaano ka dynamic, kahit gaano kalakas ang preacher dito, wala pong saysay ang mga sinasabi niya pagka marumi ang puso. But if that vessel is willing to be cleansed by the Spirit of the Lord, then magpapasimulang ma-build up ang kanyang pakinig sa pakikinig ng sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa vessel na yan. You cannot understand the calling of God if you live an unholy life. You cannot hear the voice of God if you live, hallelujah, with unclean lips. Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Amen? Di ba, nahihirapan tayo minsan maglingkod sa Panginoon, ni umawit sa mga panahon ng mga praises and worship. Kapag alam natin, meron tayong pagkukulang na nagawa sa Panginoon. Kapag alam natin, may mga unsettled tayo na mga bagay sa Panginoon. Kapag alam natin, and we know by our very soul and heart, na we are undone in front of God. Hindi tayo makapagpuri sa Diyos, although that vessel is there. Bagaman nariyan ang vessel na yan, hindi niya malubos na ma-enjoy at maranasan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos because he and she is undone in the presence of God. Hallelujah! Pero kapag kayong undone na vessel na yan, ay na-realize niya na may bagay lang siyang gagawin upang marinig niya ang pagtawag ng Panginoon, at yun ay walang iba kundi yung isuko niya, i-yield niya yung kanyang sarili at aminin niya na siya ay walang magagawa, siya ay marumi sa harapan ng Diyos, siya ay mahina, siya ay walang magagawa, kundi ang Diyos lang ang may magagawa sa kanya, then he shall be cleansed. Kaya mapapansin niyo, kapag prideful ang spirit, there's no way God can work on that spirit. Walang magagawa ang Diyos sa taong ganyan, sa vessel na ganyan.
Hallelujah. Kapag ma-pride tayo, hindi po tayo mapanghihimasukan ng Diyos para ma-guide tayo sa righteousness. Hindi tayo makakagawa ng tama. And can you imagine a life na no matter how gaano ka man aping-api na, marami kang naririnig na mga salitang hindi magaganda, ikaw ay inaalimura, bagaman wala kang ginagawang masama sa sino man, and yet, na-overthrow mo yung ganong paligid mo sapagkat alam ng Diyos ang puso mo ay laging nakaangkla sa pananampalataya. Alam ng Diyos na umaasa ka lang sa Kanya. Alam ng Diyos na wala kang magagawa, kaya lagi kang tumatawag sa Kanya. Kaya kahit gaano karami ang mga kontrobersya sa paligid, nananatili kang malakas, nananatili kang nakatayo. Why? Because God is working in you. Hindi dito mahalaga kung gaano karaming mga paninira ng iba sa iyo. Kung gaano karumi ang tingin ng iba sa iyo. Kung gaanong maraming nasasabi ang iba sa iyo. Ang mahalaga dito, kung ang puso mo ba'y nililinis, sinasanctify, being cleansed from glory to glory unto glory. Hallelujah. Dahil wala ka nang masabi kahit ano ng paninira na naririnig mo. Di ba masakit yun? Malaman mo may mga paninira sa'yo. Malaman mo na yung kausap mo ngayon, meron palang dala-dala against sa'yo pero hindi nagtatapat. Hindi ba masakit yun? Pero natututunan mong iluhod na lang ang iyong tuhod at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, hallelujah, lumitaw ako dito sa ibabaw ng lupa na walang anumang dala. Hallelujah, babalik ako sa iyo na ang pusong nilinis, dinalisay lamang sa pananampalataya ang maipepresent ko sa iyo. That is why, pag humarap tayo sa Panginoon sa araw ng rapture, He's not gonna seek out for what you have. Amen? Kung ano ang meron ka, kundi kung meron ka bang character na maiharap sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng Diyos. Character. Hallelujah. Pag ang vessel kasi hindi nalinis, hindi niya kayang magpatawad, hindi niya kayang magparaya, hindi niya kayang isurrender yung sarili niya. Alam naman natin yung laman na ito kapag makarinig lang yan ng konting against sa damdamin niya, sa ego niya, talagang gagantihan. Hindi man gamitin ang bibig, pero ang isip niya napupuno ng mga maruruming pag-iisip laban sa iba. My dear, beloved children of God, mga kapatid sa pananampalataya, huwag po natin pupunuin ng marumi ang ating vessel. Punuin natin ito ng kaluwalhatian ng salita ng Diyos. And that is your power and your protection. Bahala na ang Panginoon doon sa mga ang layunin ay para sirain ang mga anak ng Diyos. Kaya mga anak ng Diyos, mga kapatid, kahit yari ka pa sa ginto, kahit yari ka pa sa silver, o kaya yung nasa gilid dyan, nagmumukmok dahil yari lang sa kahoy, o yari lang sa clay, huwag kang mag-alala. Ang kailangan nating lahat ay ang apoy na nagkukonsume para linisin tayo, para gamitin tayo ng master ng ating Panginoon. Amen? Because ang ating Panginoon ay hindi gagamit ng anumang mga material, hallelujah, na marumi. Nililinis niya muna ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya I hope and I pray, mga kapatid, gaano man kaliit ang sukat natin at tinanggap, mga brothers, if you are not a preacher, if you are not a song leader, if you are not an MC, magpuri pa rin tayo ng may kalakasan at kasiglahan. Pag magpupuri tayo riyan, magsasamba tayo riyan, maging malinis ang ating mga puso at kaluluwa. And we could not imagine, we could not grasp how well the Lord will work in our midst, kung ganong tindi ng lakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang kikilos. Amen? Hallelujah. Because it's not about the composition of the vessel. It is about the sanctifying power of God for these willing vessels. Ang tanong, handa ba tayo magpalinis sa ating Panginoon? Handa ba tayo? Huwag po natin paiinumin ng Panginoon sa maruming vessel. Because He cannot bear it. Hallelujah. Willing vessels are yielded to the Holy Spirit.
So, kagaya ng ating binasa kanina, di ba? Sa karanasan ni Propeta Isaiah, bagaman siya'y propeta, and yet inamin niya na siya'y may maruming labi, may maruming puso. At ang kailangan niya lang pala ay ang pagsasanctify ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. And take note, yung bahaging marumi sa kanya, yung inunang linisin ng Panginoon. Hallelujah. And that's enough para tayo suguin ng Panginoon. Magkakaroon ka ng confidence, ng kumpiyansa na Lord, ready na ako magamit sa iyong kalooban. Di ba? Anong sabi sa ating binasa? Cleansed, sanctified, beneficial for the master's use, prepared for every good work. Whom shall I send and who will go for us? Then I said, tingnan ninyo ang boldness ni Isaiah nang siya ay makaranas ng paglilinis. Kaya nga kapag may mga panahon na tayo ay kinakailangan mag-rebuke ng mga evil spirit, whether you are prompted with sickness or diseases or mga pangangailangan o anumang mga nangangailangan ng himala ng Diyos, pagkilos ng Espiritu ng Diyos. And yet, hindi mo man lamang kayang mag-rebuke dahil sa kondisyon ng iyong puso, kondisyon ng iyong vessel. Diba? Ni sabihin mo sa pangalan ng Panginoon, hindi mo magawa dahil alam mo may problema ka, spiritually speaking. So hindi mo nahuhusto ang kapangyarihan ng Espiritu Santo pagka ikaw ay nalilimitahan ng mga bagay na nasa iyong puso. Kinakailangan mong i-present ang mga bagay na ito sa harapan ng Diyos, and you must be willing na ikaw ay malinis sa pamamagitan ng consuming fire ng Panginoon. Whom shall I send? Then I said, here I am, send me. What a bold, confident spirit na tinaglay ni Propeta Isaiah nang siya'y linisin ng apoy ng Espiritu ng Diyos. Sabi rito, and he said, go and tell these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. So ano yung kalagayan na yan? Laging nakikinig pero hindi makaunawa. Laging may nakikita pero hindi nakakaunawa. Anong dahilan? Dahil ang puso ay hindi willing para magpalinis sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sa ating pinag-uusapang paksa, mga kapatid, kinakailangan nating maging willing vessel palagi sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, available ka palagi. Pero dahil may mga problema, may mga bagay na dapat na ipapurge, ipalinis sa harapan ng Panginoon, yung willingness na yan magdadala sa iyo para sa confession mo, Lord, kinakailangan ko ang paglilinis mo because I am undone before you. And then, magagawa mo nang i-yield ang iyong espiritu sa espiritu ng ating Panginoon. Kaya hindi po dito pinag-uusapan kung gaano ka-skilled or ka-talented, sapagkat ang hinahanap ng Diyos ay yung mga willing magpasanctify at magpasakop sa espiritu ng ating Panginoon. At makikita natin ang ganitong katangian, mga kapatid, sa buhay ni Elisha. Sa 2 Kings chapter 2 ay maaalala natin kung paanong naging desirous si Elisha, na kung paanong kumilos ang Espiritu ng Diyos sa kanyang master na si Elijah, ay isipin ninyo, double portion pa yung ninasa ni Elisha. Sa chapter 2 ng 2 Kings, verse 1 o verse 13. Sa verse 12, and Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more, and he took hold of his own clothes and tore them into 2 pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him. Dahil kung inyong maalala, mga kapatid, nang si Elisha ay tawagin ng Panginoon na sumunod kay Elijah, kung saan pumunta si Elijah, sunod ng sunod si Elisha. Di ba? Hanggang sa tawirin ang ilog Jordan, sunod ng sunod si Elisha. Anong meron kay Elijah na gano'n na lamang
ang pagsunod ni Elisha sa kanya? What attracted Elisha for obeying, for following the footsteps of Elijah? Anong nakita niya kay Elijah? Hallelujah. At maaalala natin mga kapatid dito sa verse 9, so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, ask, what may I do for you before I am taken away from you? Dahil napipinto na si Elijah ay kuhanin ng Panginoon, at ang tanong niya kay Elisha, and Elisha was very privileged to be asked by this prophet, na matanong ng isang propeta na ano ang gusto mong gawin ko sa iyo bago ako kuhanin ng Panginoon. Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. Yung double portion ng yung anointing ng yung espiritu ay ninanasa ko, ang sabi ni Elisha kay Elijah. So he said, you have asked a hard thing. Humingi ka ng napakahirap na kahilingan. Sino rito ang merong mga mahihirap at imposibleng kahilingan? Mamaya mananalangin tayo at ipipresent natin ang lahat ng yan sa Panginoon. Hallelujah! Pero isang bagay ang ibig kong ibigay na guarantee sa inyo by the name of the Lord Jesus. Walang mountain na mataas sa harapan ng Panginoon. Walang valley na sobrang lalim sa paningin ng ating Panginoon. He can do everything because nothing is impossible with the Lord. As long as you live a holy life, ang Diyos na ang bahala sa mga bagay na nararanasan natin mga kapatid. You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me. So napakahirap ng kahilingan mo, Elisha. Pero pag nakita mo ako na ako ay kinuha na, hallelujah, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Pero si Elijah ba ay kinuha sa presensya ng Diyos? Kinuha siya. Hallelujah. Siya ay na-translate sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang sabi ni Elijah, pag ako'y kinuha na sa iyong harapan, mangyayari ang imposibleng kahilingan mo. Amen? Where's the Lord Jesus Christ? Kinuha na sa atin ang ating Panginoon. Kaya ang bawat isang may kahilingan ngayon, mangyayari kahit gaano ka-imposible ang iyong kahilingan. At ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, ano man ang hilingin ninyo sa aking Ama ay aking ipagkakaloob sa inyo. Hallelujah. And greater than this shall you do also. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sabi sa aklat ni Juan, hallelujah, you shall do greater things than this if I go to my Father. Ang ating Panginoong Jesus, ang karanasan ni Elijah at ang ating Panginoong Jesus ay walang kinaibahan. Ang karanasan ni Elisha kung paano siya tumanggap ng imposibleng bagay ng si Elijah when he went to the presence of God ay hindi po naging imposible. At kahit gaano ka-imposible na ang katuparan sa ating mga kahilingan, mga dalangin sa gabing ito, because as Elijah was, Jesus Christ also went to His Father. He was taken away from the church, but He is always in the church. Hallelujah. Amen. Nawala yung katawan, pero yung espiritu nanatili. Wala na si Elijah sa panahon na yon, pero ang espiritong sumasa kay Elijah ay nanatili kay Elisha. Bagaman hindi na natin kapiling physically ang ating Panginoon, but it's the same Spirit na nag-manifest, nag-demonstrate sa mga apostol, ay parehong Espiritong narito ngayon sa ating kalagitnaan. Kaya kung walang imposible sa mga apostol, wala ring imposible sa church. Today, there will be nothing impossible to the church. Because Jesus said, I go to the Father. Oh, purihin ang ating Panginoon. Kung paano sa panahon ni Elias, nagkagayon sa panahon ng ating Panginoon. At kung papaanong sa karanasan ni Elisha, magkakagayon sa karanasan ng bride ni Kristo. We have the double portion of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Because the head of the body is the Lord Jesus Christ.
Hallelujah. Kung yung katawan na yun na sinless, walang kasalanan, may dugong banal, kaya nagmanifest sa kanya ang kapangyarihan ng kanyang Ama, well, tayo na mga yari sa kahoy lang, tayo na mga yari sa putik lang, makasalanan to begin with. Pero nang tayo linisin ng Espiritu ng ating Panginoon, itong katawang ito na walang silbi ay nagkaroon ng kapangyarihan laban sa mga gawa ng kadiliman. That is why we have the double portion of the Spirit of the Lord Jesus. Hallelujah. We have the double portion of the power of Jesus. Dahil sino mag-iisip na yung walang kwentang believer na yan, walang kwentang mananampalataya na yan, ay meron palang matindi at dakilang paggamit ang Diyos sa buhay niya. Amen? Oh, what a beautiful scene, mga kapatid. So he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Because I go to the Father, greater than this shall you do also. Pero kung ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi nag-glorify, wala pong saysay ang translation of the body. Walang saysay ang redemption. Pero dahil nag-glorify ang katawan na yun na pinako sa krus at muling nabuhay, merong katuturan ang resurrection, merong katuturan ang rapture, merong katuturan ang translation of our vile body into glorified body. May katotohanan. Mangyayari ang mystery of resurrection sa mga mananampalataya. Amen? Hallelujah. Now, sabi rito, then it happened as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. So yung balabal ni Elijah, sinalo ni Elisha. Hallelujah. Now, ang balabal na yun, mga kapatid, ay simbolo lamang ng isang granted prayer. Yung balabal na yon ay simbolo ng isang mahirap na dalangin, mahirap na kahilingan na dininig ng Panginoon, isinakatuparan ng Panginoon. Pero kung tutuusin yung balabal na yon ay isang tela lamang na hindi natin alam kung nilalabhan ba yon ni Elijah, kung mabango ba yon o anuman mga bagay, mga kapatid. In other words, tela lang yon. Hindi natin alam kung ilang taon niya nang ginagamit yon, kung pinapalitan ba yon ni Elijah. But that doesn't matter, mga kapatid. Dahil yun ay simbolo lamang, hallelujah, ang mahalaga ay kung ano yung kumpiyansang naramdaman ni Elisha sa pagsunod niya kay Elijah, dahil alam niya na ang kanyang pagsunod kay Elijah ay pagsunod sa tunay na Diyos ni Elijah. It's not that he's following man, but he is following God. Hallelujah. So yung mantle na ito, yung balabal na ito ay tinanggap ni Elisha, I mean. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, where is the Lord God of Elijah? Hallelujah. Hinampas ni Elisha ang River Jordan sa pamamagitan ng balabal na yon. Well, we might think na may kapangyarihan yung balabal na yon . Siguro pag ikaw yung gumamit, hindi mo kayang hatiin ng River Jordan if you don't have faith. Pero kung ang balabal man ni Elijah ay available pa rin hanggang ngayon, at ikaw ay may parehong pananampalataya, kumpiyansa sa Diyos ni Elijah, kagaya ni Elisha, yung balabal na yon ay magagamit mo para hampasin ang mga gawa ng kadiliman at magsisilayas ang gawa ng kaaway. If that mantle is available today. But if that is available and your heart is not cleansed,
wala rin pong magagawa yan sa'yo. Amen? Hallelujah. Parang matutulad ka lang doon sa panahon ni Apostol Pablo, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. There's no personal relationship. Walang personal na pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa halip na magsilayas yung masamang espiritu ay pinagkakalmot pa sila, hallelujah, at walang pagkatakot sa kanilang mga masamang espiritu. See? So napakahalaga po rito yung ikaw, kung sumasampalataya ka. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, that is why yung willing vessel, you are completely yielded to the Spirit of God. Ibig sabihin, mga kapatid, nagagawa mo ng ipagkatiwala sa Panginoon kahit nag-aalala ka, kasi ang tao may tendency siya na gusto niya magawa niya yung the best na pwede niyang gawin. Gusto niya maganda lagi yung mangyayari. Pero mahirap sa taong ipagkatiwala ang mga bagay na darating. Kung ito'y magiging maganda o hindi maganda, nahihirapan siya ipagkatiwala sa Diyos. Pero pag may pananampalataya ka, ano man ang mangyari sa paligid mo, ano man ang tila mangyari sa iyong harapan, mananatili ka sa pananampalatayang yan. You have the confession na may mangyayaring dakilang bagay, may mangyayaring dakilang pangyayari sapagkat sumampalataya ka, sapagkat nagtiwala ka, sapagkat you have fully trusted the Lord. Kinakabahan ka pa, di ba? Lord, mangyayari kaya? Mangyayari kaya? Hallelujah. Nung nagkaroon ng konting diskusyon ng ating kapatid si Sir Felisa at saka yung pamangkin niya na si Brother John Mark, bago siya na-baptize, ang daming tampo ng ating little brother. Ang dami niyang mga iniisip sa kanyang puso na hindi maganda. And yet, nandun na siya sa kalagayan na gusto niya nang ibigay ang buhay niya sa Panginoon. Pero yung bagay na yun sa kanyang puso ay taglay-taglay niya pa. May mga hinanakit, may mga hinampo. Hallelujah. In other words, dilid siya ng hinanakit na yon sa pagmamalaki sa kanyang mahal na tita. Sister Felisa, Brother John Peter, I'm sorry kung ibinibigay kong halimbawa ito. So maalala ninyo ating kapatid, pag pumaparito sa church, di pa siya bautismado, laging may dalang tungkod yun. Parang yun yung kalakasan niya eh. Hindi siya makakaparito ng maayos sa church kung wala siyang tungkod. Hallelujah. At sinikap namin na siya'y kausapin, mapagayos sila ng kanyang tita, pero talagang may pagkakataon sa buhay natin na umaangat ng maigi yung mga hinampo. Umaangat ng maigi yung mga hinanakit. Kaya sabi ko sa inyo, kapag ka napupuno ng bitterness ang puso ng tao, ang hirap niyan magpatawad. Kahit madali lang patawarin yung kasalanan, nahihirapan yan. That's why they need our prayers. Hallelujah. So, nagpasya siya, alis na siya at gusto niya magsarili na lang. Ipapakita niya talagang kaya niya kahit wala yung tita niya. Hallelujah. And yet, ganun pa rin yung pag-encourage namin hanggang sa pinadama sa akin ng Panginoon tanungin ka, sigurado ka, kaya mo mag-isa? Kaya mo umalis? Nag-aalala din kami dahil kung aalis siya ay sino ang mag-care sa kanya. Hallelujah. Giving yung kanyang kalagayan. Mahina ang kanyang katawan, ditungkod pa. So hindi po ako ng Panginoon, o sige, kung talagang kaya mo, mag-isa, umalis ka at iiwan mo yung tungkod mo. Alam niyo ginawa niya mga kapatid? Binigay sa akin yung tungkod niya, talagang aalis siya. Kinabahan ako, Panginoon, baka mag-fail ito. Kung ito'y nararamdaman ko lang bilang tao, Lord, hindi ko ibig na mapahamak ang kapatid na aalis siya na wala yung kanyang suporta sa kanyang katawan. Pero you have to believe na kung may mga bagay na pinadama sa iyo ang Panginoon, gawin mong may kumpiyansa at pagtitiwala sa Diyos at siya na ang bahalang gumawa. Amen? At ang Diyos ay may magagawa sa panahon na hindi mo na kayang i-handle ang problema. Sa panahon na hindi mo na kayang i-hold ang mga isipin sa buhay, God can carry you. Hallelujah. He can carry the weight for you. Purihin ang Panginoon. Kinabahan ako sa pagkakataon na yon dahil ayoko namang mapahamak ang ating kapatid.
Pero nung kinuha ko yung kanyang tungkod, yun na rin yung naging daan para aminin niya sa sarili niya, brother, wala talaga akong magagawa. Hindi siya nakaalis dahil hindi niya talaga kayang umalis na wala ang tungkod niya. At yun na rin ang naging way para pababain ng Panginoon ang kanyang puso. At sabi ng mga fairy tale, happily ever after. Purihin ang ating Panginoon kahit hindi na maganda ang nangyayari sa buhay natin. We are more than fairy tales because we have the reality of experience with the Lord. Kahit na hindi maganda mga nangyayari, happily ever after pa rin. Amen? Lagi pa rin masaya ang ending ng mga struggles and sacrifices ng mga anak ng Diyos. At yun ang naging way para siya ay fully magpabaptize sa pangalan ng Panginoon. At bago siya nagpabaptize, nagkaayos muna sila ng kanyang tita. Nag-heart to heart, nakapag-usap na ng maayos. Kasi ibinaba na ng Panginoon yung puso eh. Nung bumaba na ang kanyang puso, nakapag-usap na sila ng maayos ang kanyang tita. Amen? Minsan, napakahirap mag-decide kung kapag ka mayroong pinadadama sa iyo ang Panginoon, parang hirap mag-decide kapag ka ikaw ay nasa pagitan ng laman at ng espiritu. Kapag ka iniisip mong imposible to, mahirap to, baka kung anong mangyari, pag mayroong mga reservation pa, pag may mga pag-aalala, pero nandiyan ang pangungusap ng Panginoon. Hallelujah! If you are sure na nangungusap sa iyo ang Panginoon because of that willing vessel, cleansed vessel, huwag ka na mag-alala. Walang bagay na imposible sa Panginoon. Amen? Katulad ni Felipe, di ba? Because Philip is willing na magpagamit as a vessel of God for the honor of God, he was sent to eunuch, di ba? Yung Ethiopian eunuch. Hindi naman siya sumakay ng aeroplano, nag-tren. Pero kapag ka merong mga pangangailangan, pag may inaabot ang Panginoon, pagka meron siyang partikular na bagay na gagawin, if you are willing and yielded sa Espiritu ng Diyos, ipapadala ka niya sa specific person na gagamitin ka para iligtas ng Diyos yung taong yun. Amen? For a special purpose of God. So we have to be sensitive sa inuudyok na Espiritu ng Diyos. And we have to be obedient. Being yielded sa Espiritu ng Diyos, you can move mountains. When you pray na hindi yielded ang iyong Espiritu sa Espiritu Santo, you cannot move mountains. But if you pray with the yielding of your spirit to the Spirit of God, you can move mountains. How many of you believe that? Pero kinakailangan makaabot ang ating espiritu sa kalagayan na yun at hindi natin yun matatawid kung ang ating puso ay andan sa harapan ng Diyos. Remember Jacob? Si Jacob ay mayroong matinding pag-aalala, may anxiety siya sa kanyang kuya na nagawa niya ng hindi maganda. In other words, for many years hindi sila okay sa isa't isa. Pero makikita mo ang puso ng isang mananampalataya, dumarating talaga yung panahon na hindi niya na kayang mabuhay na mayroong bitterness ang kanyang puso, mabigat na sa kanya na mayroon siyang kaalit, mayroon siyang hindi kasundo. Kuya niya pa yun Kaya pumunta siya doon sa dako ng Joppa. Ang ibig sabihin ng Joppa, Jabok. Ang ibig sabihin ng salitang Jabok ay empty yourself. Di ba? You have to empty yourself upang ang Diyos mismo ang magpuno sa vessel mo, and once that vessel is full with the Spirit of God, it is time for you to be used by the Master. Dalaanin mo yung basong ginto, basong silver, malinis na, nahugasan na, pero walang laman. What is the use of that? Ang baso na yan ay kinakailangan punuin dahil gagamitin na may-ari. Hindi pa magagamit pagka nilinis lang, kinakailangan ng pagpupuno ng Espiritu ng Diyos. That is why, nang si Isaiah, hallelujah, ilinisin ng apoy ng Diyos. Hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos ay nag-empower sa kanyang kaluluwa at nang sabihin ng Panginoon, sinong aking susuguin? Sabi ni Isaiah, here I am. Anong ginagawa ko dito, Panginoon? Ipadala mo na ako. Amen? At yung salitang ipadala mo na ako, yun yung anong tawag dyan? Junction
junction time ng buhay mo na ano ba, pagkakatiwala ko ba to sa Panginoon o kaya ko na to? Diling pa nga ba talaga ng Panginoon to? Baka nararamdaman ko lang sa sarili ko to. You must be a willing heart to discern when God is speaking already. To yield yourself sa Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi rito, nang hinampas ni Elisha ang tubig ng Jordan sa pamagitan ng balabal, ano ang sabi ni Elisha? Where is the Lord God of Elijah? Ibig sabihin mga kapatid, wala doon sa mantle, wala kay Elijah ang pagtitiwala ni Elisha, kundi nandoon sa Diyos ni Elijah. Na mayroon bang tamang puso si Elisha? Mayroon. Dahil ang kanyang pagsunod kay Elijah, nakita natin sa talatang ito, dahil pala sa Panginoong Diyos. And when he had struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. So nakita nyo na mga kapatid, nang ihampas ni Elisha ang balabal, ang mantle ni Elijah, nagkaroon ng mahimalang paghati sa Ilog Jordan. At nakatawid si Elisha. Mga kapatid, hindi tayo makaka-crossover going to the rapture if we don't have the full yielding of our spirit to the Lord. When you're yielded to the Lord, you fully trust Him. Amen? Dahil ang ibig sabihin ng pananampalataya, it is not about what you can do, but it is about what God can do to your life. Amen? Kaya, tigil na natin yung reservation, mga kapatid. Hindi natin kailangan mag-reserve ng ating mga feelings, ng ating mga damdamin pag ang Diyos nangungusap na, go ahead. Maging malaya ang iyong espiritu na magpagamit sa Panginoon kahit nakakakaba at nakakapag-alala. Learn how to submit that feelings to what God can do to your life. Amen? Kaya nga, sa Diyos ay walang bagay na imposible. Now, tignan natin dito sa chapter 4 ng 2 Kings. Pagkatapos ng karanasan ni Elisha, ay marami mga miracles ang pinerform ng Diyos sa pamamagitan niya, at isa sa mga miracles na ito ay yung problema nitong widow na lumapit sa ating propetang Elisha. Verse 1, a certain woman, so balo, no? Isang balong babae. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. So you see, sino rito mga balo? Mga babaeng balo. Doesn't matter kung kayo babaeng balo na, but what matters is, do you fear the Lord of Elijah? Do you fear the Lord of Brother Branham? Do you fear the Lord of Pastor Franco? Which is your God. Hallelujah. So, ang babaeng balo ay may mabigat na problemang dinadala sa kanyang puso dahil ang asawa niya ay patay na. At narito ang ticket ay pinipresent niya sa Panginoon. Lord, balo na ako, patay na ang aking asawa. Pero alalahanin mo nawa na ang iyong lingkod ay natatakot sa iyo. May banal na pagkatakot sa iyo. Ibig sabihin ng fear na ito ay may pagtitiwala sa iyo. May testimony ako ng pagtatapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. So meron siyang mabigat na problema dahil hindi niya na mabayaran ang kanyang utang at hinihingi ng nagpautang nakabayaran ang kanyang 2 anak na lalaki para gawing alipin, gawing slaves. So Elisha said to her, what shall I do for you? The same question na tinanong ni Elijah kay Elisha, what shall I do to you?
Anong aking gagawin sa iyo? Tell me, what do you have in the house? Meron ba kayong prayer request sa gabing ito? Alam ko meron dahil hindi kayo pupunta rito, hindi kayo pupunta sa propeta, hindi kayo pupunta sa Panginoon. Itong babaeng balo ay pumunta sa propeta because she knows this prophet has the real, genuine God. Totoo ang Diyos ng propetang ito. And especially, ang babaeng ito ay naglilingkod sa Diyos na totoo. Hallelujah. Tell me, what do you have in the house? Sa bahay ay merong mga sisidlang yari sa ginto, sa pilak, sa kahoy. What do you have in the house? Anong meron ka sa iyong bahay? And she said, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi hahanapin ng Diyos yung wala sa atin, kundi kung anong meron lang. Amen? Kaya wag tayong matakot. Kung pinipresent natin ang sa ating sarili na yun lang ang meron tayo, andan tayo. Magpe-present ka na lang sa Panginoon, yun pang andan. Pero wala tayong magagawa. Napaka-generous ng ating Panginoon, napaka-gracious ng ating Panginoon, na kahit yung andan na bagay ang meron ka lang, basta ikaw yun, ikaw at ikaw lamang, na willing sa harapan ng Diyos, yun ang gagamitin ng Panginoon. Naalala ninyo si Moises? Nang si Moises ay natatakot na suguin ng Panginoon dahil na hindi daw siya magaling magsalita. Ang daming dahilan ni Moises para lang matakasan ng kanyang responsibilidad. And you know, being yielded to the Spirit of God is facing the reality of being a responsible sons and daughters of God. Ibig sabihin, responsable ka na dahil may responsibilidad ka sa katawan ni Kristo. You know your responsibility. So kung maalala ninyo si Moises, hallelujah, natatakot siyang harapin si Paraon at ang sabi ng Panginoon, ano bang meron ka dyan sa kamay mo? Anong meron si Moises? Gintong baril? Koronang yari sa diamante? Mga kayamanan? Anong meron sa kamay? Anong meron si Moises sa kanyang kamay? Di ba yung patay na kahoy tungkod? Yun lang ang meron si Moises. Pero ang sabi ng Panginoon, anong meron ka dyan sa iyong kamay? Yan ang aking gagamitin para gumawa ng mga dakilang gawa, ng mga bagay na kababalaghan sa harapan ni Paraon. You see? Kahit gaano kaliit ang measure na tinanggap mo, God can do great things out of that measure. Kaya maging masaya ka kung ano ang bahagi mo sa katawan. At sa bahagi mo na yan, maging masigla ka, maging masipag ka, maging consistent ka. Maging tapat ka sa Panginoon. Hallelujah. Now, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? At ang sabi ng balong babaeng ito, ang meron lang ako dito sa bahay ay jar of oil, botelya ng langis. At remember, anong problema ng babaeng to? Malaki utang niya. Ang kabayarang hinihingi sa kanya, yung kanyang mga anak na para gawing slave. Now, anong mararamdaman ninyo kung kayo itong babaeng balo, mga kapatid, na ang inyong anak na pinakamamahal ang gustong hinging kabayaran? Kakayanin ba ng ating mga puso damdamin? Kung ang isang masamang ama nga, kapag ang anak ay humingi ng tinapay, bibigyan baga ng sawa? Hindi, di ba mga kapatid? Bibigyan niya pa rin ng makakain. Hallelujah, masamang ama na yun, ano? Lalo na itong babaeng ito na siya ay busilak ang puso, nagmamahal sa anak, lalong hindi niya kakayaning mawalay sa kanya ang mga anak na gagawin pang alipin. Pero tingnan ninyo, ang sabi ng Panginoon, anong meron ka dyan sa bahay mo? Then He said, go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. So, ang sabi ng Diyos sa pamagitan ni Elisha sa babaeng ito, sige, humayo ka, manghiram ka ng mga vessels sa iyong mga kapitbahay. At ang vessel na kanyang ihiramin, ano? Pag wala tayong tubig, no? Brad,
Baka naman may isang container ng tubig ka dyan. Wala kaming tubig ngayon. Pahiram muna na isang container ng tubig. Ibabalik ko na lang pag may tubig na. Pero ito, ang utos ng propeta ng Diyos, manghiram ka ng mga vessel na walang laman. Parang makakapag-isip ka kung ikaw yung utusan, ano? Ano bang ito? Ano ba itong inuutos ng propeta ng Diyos? Manghiram ng mga vessel na walang laman. Do not gather just a few. Tapos, marami pa yung pinapahiram. Gusto niya, hindi ko konti. Maraming mga vessel na empty. Sino kaya rito mga empty vessel na kailangan ng Panginoon ngayon for a purpose? And when you have come in, when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Kapag meron ka ng daladalang vessel na empty, sarado mo ang iyong bahay, ang pintuan ng iyong bahay. Hallelujah. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Kinakailangan natin ng intimate, mga kapatid, na karanasan sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. An intimate prayer is the result, the fruit of a yielded life to the Holy Spirit. That's why you have to close your door. Mga pintuan ng mga masasamang isipin, sarado mo yan. Mga pintuan ng mga mabibigat na mga pangangailangan sa mga ganito-ganyan, isarado mo muna yan. Mga pintuan ng mga imposible mga bagay, kailangan mo ng ganito para sa iyong anak, sa iyong mga mahal sa buhay, kailangan mo ng ganito ganyan, kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay, isarado mo muna ang pintuan ng pag-aalala. Isarado mo muna ang mga pintuan ng mga kaba sa iyong puso. At maging intimate ang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Be fully yielded while you pray unto the Lord. Magagawa ba yan ng mga anak ng Diyos ngayong panahong ating kinabubuhayan? Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. So isarado mo ang iyong pinto, hallelujah, at simulan mo nang ibuhos ang laman ng jar na yan. Yung langis, ibuhos mo na sa mga vessel na yan. It doesn't matter kung gaano kalaki yung empty vessel, pero ang instruction ng propeta ng Diyos, ibuhos mo yung langis sa mga empty vessels. No wonder sa panahon ni Elijah, isang widow woman din sa Sarepta yung in-instructionan niya, di ba, na lutuan mo muna ako ng cake, unahin mo muna akong lutuan. Nag-aalala na yun, last 2 pieces na lang ng steak, tapos ilang harina na lang at langis ang meron ng mag-ina. Pagkat na-consume na nila yun, ay mamamatay na sila. But you see, yung widow woman na yun, she followed what the prophet of God instructed her to do. Namatay ba sila pagkatapos na pakainin ng propeta? No, pinagpala yung babaeng widow. Because of following, obeying the instruction of the Lord through the prophets. Kaya mga kapatid, hindi po katakataka kung bakit nababasa natin ang mga talatang ito. May kinalaman. This is a type and shadow of who the bride is in this last generation. Sa huling araw na ito mga kapatid, the widow woman of Sarepta and the widow woman sa panahon ni Elisha, they are the shadow of the reality of the bride today. Hallelujah! Na meron lamang isang iglesia, isang real church, real body of Jesus na tumatanggap ng direct instruction ng salita ng Diyos. Kung kaya't, ano man ang nangyayari sa ating panahon ngayon, napakatindi na ng mga karahasan. How could you imagine, mga estudyante, mga minor de edad, sasaksakin ng kanilang mga kapwa estudyante, babarilin ng kanilang kapwa mga estudyante. Gaano na ka-crazy ang panahong ating kinabubuhayan na anupat nagbibigay ito ng alala sa mga magulang na naririto na
Papapasukin ko pa ba sa eskwelahan ng mga anak ko? Bibigyan ko, homeschool ko na ba sila? Marami na ngayong pag-aalala and we are not exempted, mga kapatid. Pero wag kayong mag-alala, wag kayong mabalisa, sapagkat kung papaanong nangusap ang Diyos sa panahong ito, sa panahon ni Elisha with the widow woman, sa panahon ni Elijah with the widow woman sa Sarepta, magkakagayon sa ating panahon. Hindi nagkataon ng mga babae ang ginamit ng Diyos because the church is a woman before the Lord. Nakakatumanggap tayo ng instruction of the prophet sa ating panahon. Thank God sa message of the hour. Thank God sa mensahe sa huling panahon na ating tinanggap. Thank God may binangon ng Diyos. Hallelujah, na isang propeta na low grader man siya, pero hindi pagdating sa pagkilos ng Espiritu sa kanyang buhay. That is why may mga historian pinag-aaralan ng mga revival na nangyari sa ating panahon from the early 1900s, at kanilang napansin na ang measure ng Espiritu ng Diyos na kumilos sa taong ito na si William Branham ay hindi maitutumbas ang mga nagdaang mga revival. But you see, the prophet in our generation said, meron pang greater revival na mangyayari sa panahong ito with the bride of Jesus Christ. Revival na hindi pa nangyari, ninaranasan ng propeta sa kanyang panahon. Amen? But Jesus, the Word of God is dealing with the woman, and that is the bride of Jesus Christ. Nagagalak ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, at ibuhos mo yung langis. At sinunod yun ng babaeng balo, mga kapatid. So ang sekreto lang, upang maranasan natin ang mga dakilang gawa ng Diyos ay ang total na pagsunod, full obedience. Full obedience is the fruit of being yielded, because you're a willing vessel. So she went from him and shut the door behind her and her sons. So sinunod niya. Hallelujah. Who brought the vessels to her. And she poured it out. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, bring me another vessel. So you see, ang liit lang na jar of oil, binubuhusan niya yung mga vessels, mga empty vessels, pa hindi nauubos. Bakit kaya hindi naubusan ng langis yung maliit na jar na yun, yung maliit na botelya na yun, mga kapatid? Why do you think hindi yun naubusan? Because the Lord said so. Hallelujah. And what requires, hallelujah, is your full obedience. No reservation na baka mag-fail, baka hindi mangyari, baka may magpumalya. No, sa harapan ng Diyos, there is no failure kapag kapanahon na ng kanyang pagkilos. Hallelujah. But we have to be willing and yielded. Bring me another vessel. So buhos ng langis. Pagkapuno ng isang vessel, sige, dalhin mo pa dito yung another vessel na hindi pa puno. Buhos lang ng buhos. Hallelujah. And he said to her, there is not another vessel. Wala ng vessel. Wala na, ubos ng empty vessel. So the oil ceased. Hallelujah. Darating ang panahon, mga kapatid, kapag kompleto na ang katawan ni Kristo, kapag tinawag na ang bawat elect, ay hihinto na ang bautismo ng Espiritu Santo, hihinto na ang filling of the Holy Spirit, and we are all going to the rapture. Hallelujah. Mga anak ng Diyos na mapagtagumpay, hindi dahil sa lakas ng bisig, hindi dahil sa talento, kundi dahil sa Diyos na kumikilos, Diyos na gumagawa, Diyos na nagmamotivate sa ating pananampalataya upang maging tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen! Hallelujah! Sino ang makakapagpatotoo na ang Diyos ay laging mabuti sa kanyang buhay at hindi ka pinababayaan ng Panginoon, though you are alone, just like a widow woman before Elijah and before Elisha. Purihin ang ating Panginoon. There is not another vessel, so the oil ceased. Then she came and told the man of God. And he said, go, sell the oil and pay your debts, and you and your sons live on the rest. Kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon ang problema mo, kahit kakarampot lang ang meron ka, God can bless you abundantly.
Nabayaran ng babaeng balo ang kanyang pagkakautang, marami pang sobra para sa kanilang pangangailangan. Hindi ba't ang Diyos ay napakabuti sa mga willing na vessel, sa mga vessel na ang kanilang mga puso ay yielded palagi sa Panginoon? In other words, they fully surrender their lives to the Lord. Lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay ay sinusurrender nila sa Panginoon. Just don't doubt. Naalala ko nung ako ay bata pa, mga kapatid, sa pananampalatayang ito. I heard Pastor Nonoy preaching sa Jabez. Ipinatotoo niya ang isang bagay. Dahil gipit siya, ang ministry naman ay sapat lang ang provision ng Panginoon. Pero sabay-sabay yung mga bills niya. Nagsidatingan, wala pang pambayad. Pero naniniwala ba kayo, mga bills niyo wala pang pambayad? Meron na yan. Sa mga sumasampalataya, kahit isipin ng mga taong, you are crazy. Pero may pambayad na yan if you believe. Hindi ka pababayaan ng Panginoon if you are yielded. Amen. Sabi ni Pastor Nonoy, hallelujah, yung kanyang pag-aalala ay inilipat niya sa Panginoon through prayer. Lord, itinataas ko sa iyo itong bill ng Meralco, itong bill ng so and so and so. Sa araw na ito, mababayaran ko ito. And then after his prayer, biglang nag-ring ang kanyang telepono, Pastor Nonoy, pakicheck yung bank account mo. Nag-deposit ako ng ganito, ganyan. And you know what? Nung marinig ko yung patutuon na yon, there was a doubt in my heart. Sabi ko, wow, kamangha-manghang gawa ng Diyos. Pero, pastor kasi siya, maraming pwedeng gamitin ng Diyos para tulungan siya eh. Kaya, ganun talaga. Kami, simpleng mananampalataya lang, yari lang sa kahoy, yari lang sa wood. Pastor yun eh. Yari sa ginto yun eh. Yari sa silver yun eh. And God has seen what I have in my mind. Nakita ng Diyos ang aking iniisip sa loob ko. Hallelujah. I was too young that time. At lagi ko yun naaalala. Until such time, nagkapamilya na, hallelujah, na kilala ko na aking may bahay. At dumating kami sa isang matinding pagsubok, kagipitan. Hallelujah. Ibinalik sa akin ng Panginoon yung bagay na yon. Dahil kung inyong maalala, mga kapatid, nagkaroon kami ng problema sa van, pandemic noon, kaya kailangan namin mag-settle ng 60,000 para hindi mahatak yung sasakyan. Yan ang isa sa unang bugso ng problema noon. Hallelujah. So, sabi ko sa akin, may bahay, sige, hintay lang tayo sa gagawin ng Panginoon. Although nag-aalala na rin ako, pero naalala ko yung testimony ni Pastor Nonoy. So, we entrusted that to the Lord. Pero by that time, yung aking may bahay naman ang sinubok. Dahil, kung maalala ninyo ng aking pinatotoo, nag-usap kami sa sasakyan, nagde-deliver kami ng mga paninda noon eh. Dahil sabi ko nga sa inyo, nag-Italy ako nung time na yon, Italy pa pa. Ng ibang bansa, sa talipapa lang. So yun yung provision sa amin noon ng Panginoon. Walang masabing trabahong pagkakatiwalaan sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng pandemya. Pero salamat, sinettle ng Diyos muna ang ating puso bago nagka-pandemya. Sino rito hindi pinabayaan ng Panginoon nung time ng pandemya? Masaya ba kayo na ang Diyos natin lalo nag-bright ng ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang magagawa sa buhay natin? Masaya ba kayo? Sa panahon ng pandemya, lalo natin nakilala ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, nung panahon na yon, nasa GMA market kami, talagang wala pa rin. Inaantay ko yung may tatawag, inaantay ko yung bigla na lang may mag-ching, parang Shopee, no? Shopee! May tutunog sa cellphone, pero wala talaga. Sabi ng aking may bahay, mag-plan B na tayo. Pero alam niyo mga kapatid, God put in my heart, no, sa Diyos natin, walang plan B. Hintayin natin kung ano ang gagawin ng Panginoon. So yun yung inilagay ng Panginoon sa aking puso. Hallelujah. Kapag ka pala ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, pinapalago ka niya sa karunungan at sa pagtitiwala sa Kanya. Huwag ka lang tatamarin. Yung doubts na yan, unti-unting papatayin ang presensya ng Diyos kung ikaw ay mabubuhay sa pananampalataya. At alam niyo nangyari mga kapatid, hallelujah, ito'y pagpapatutuan na lang uli. Hallelujah, may dineliver kami sa prutas, no? Dineliver namin ng aking may bahay dyan sa Mimihe.
para sa isang kapatiran, without knowing na yung kapitbahay ng kapatiran na yun ay matagal nang nananalangin. Pero nagda-doubt pa siya, nahihiya siya na kasi mayroong pinadama sa kanyang Panginoon na ibigay yung halaga na yun, hallelujah, para sa amin. Ipinadama sa kanya ng Panginoon. Pero iniisip niya nga na baka hindi naman to kailangan nila, Brother Cholo, etc., etc. Baka maka-offend lang ako sa kanila kung ibibigay ko to. Hindi niya rin alam ang matinding pangangailangan na mayroon kami noon. In that time, ginagamit ang sasakyan paroot pa rito, makalabas sa GMA para sa mga kapatiran. Kung maalala ninyo, ang van ay nagamit din sa gawain nung panahon ng pandemic. Salamat sa ating Panginoon. So, humingi siya ng pabor sa Panginoon na kung talagang ang nararamdaman niya ay galing sa Panginoon, dadaan sa kanyang bahay sila Brother Cholo. At alam ninyo, on that day, dumaan kami para mag-deliver lang ng prutas. At doon naganap yung hinihiling ng ating kapatid na yon. And so, napatunayan niya galing sa Panginoon ang bagay na yon dahil may pagluha, hindi niya alam, kinakailangan mabayaran yung sasakyan. Paano ito magagawa ng isang mananampalataya na magbigay ng napakalaking halaga maliban ang Panginoon na maghipo muna sa puso niya? Hindi ba nakakapag-alala yan? Ang tagal mong inipon, pinagpagalan mo. But what a beautiful testimony from this brethren na pinasapat na ng Panginoon. Sister, brother, wag kayong mag-alala. Pinasapat ng Panginoon ang kanyang biyaya sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng bagong sapatos, ng bagong ganito, ganyan. Masaya ako kung ano na ang binigay sa akin ng Panginoon, pero ito'y pinadadama ng Diyos na gamitin niyo muna. Without knowing, yun pala ay, without knowing na gagamitin talaga yun sa sasakyan. Para wag mahatak ang sasakyan. Kaya purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay nangungusap pagka mayroong willing and yielded heart. Alam ninyo, realization ko that time, Lord, napahiya ako sa iyo. Hindi lang pala pastor ang kaya mong i-provide ang pangailangan. Kahit gaano ka kasimpleng mananampalataya, kahit ikaw ay parang tungkod na kahoy lang sa kamay ni Moses, kaya kang gamitin ng Diyos sa mga mahimalang bagay, sa mga mahimalang gawa. Magtiwala ka lang sa Panginoon at sabihin mo, where is the God of Elijah? Where is the God of Pastor Franco? Where is the God of Pastor Nonoy? Kung paano siya gumawa sa ating mga manggagawa, kaya niya rin gumawa sa mga commoner. Kaya niya rin gumawa sa mga mananampalatayang simple lang ang pamumuhay. This widow woman, this bride of Jesus Christ, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat nangako siya, He has this covenant, I will be with you, even in you, until the end of the world, until the end of the age, I will be always be with you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya ang isang willing vessel, ang isang willing heart, mga kapatid, ay nangangailangan ng leading ng Espiritu Santo. At hindi lang ito available at applicable sa mga material na mga needs, mga kapatid. Lahat ng mga bagay sa ating puso, applicable yan. Mga doubts mo, mga pag-aalala mo. Ang sakit kaya nung wala kang ginagawang masama, pero pinag-iisipan ka ng masama. Hindi madaling dalhin ang ganyang problema. Pero kapag yielded ka sa Espiritu ng Diyos, magagawa mo na lang ipairal ang pag-ibig mo sa ganitong mga pagkakataon. Luhod ka at bigyan ka nawa ng lakas ng loob ng Panginoon para i-confront ang dapat i-confront. At kung hindi maging maayos, it's about time ang Diyos na ang kikilos at gagawa. Just hear the instruction of the Lord. Do what is good. Do what is perfect in the sight of God. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kahit gaano ka-imposible ang instruction ng Panginoon, pinadaan man sa pulpito, pinadaan man kay Elisha, pinadaan man kay pastor, hear what the Spirit of God says to you. Hayaan mo na umiral ang pag-ibig mo sa Panginoon para kumilos at gumawa ang pananampalataya. At ang Diyos ay mayroong magagawa sa mga nagtitiwala sa Kanya. For the last verse, Romans chapter 6.
Verse 16, sabi po rito, Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slaves whom you obey? Sa King James Version ay, basahin natin, King James Version. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye? So kung kanino mo daw ipinapasakop, sinusurrender ang sarili mo, nagiging servant ka nung bagay na yon. Obey. Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. So kung ikaw ay nag-yield ng sarili mo sa laman, ang nagiging master mo ay si Satanas. But if you yield your spirit sa mga bagay ng Diyos, ang nagiging master mo ay ang Panginoon. And you know na pag ang master mo ang Panginoon, dadaan ka sa sanctification, lilinisin ka ng Panginoon. You will not be possessed, but mapupuspos ka na Espiritu ng Diyos. You shall be filled with the Holy Spirit. Verse 17, But God be thanked that ye were the servants of sin. Di ba dati mga alipin tayo ng kasalanan, doon natin ni-yield yung ating sarili. Hindi tayo makatulog hanggat dito natin nagagawa yung hindi matuwid sa harapan ng Diyos. But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered unto you. 18. Verse 18. Being then made free from sin, you became servants of righteousness. Can you say amen? Ngayon ay mga servant tayo sa righteousness. Therefore, i-yield natin ang ating espiritu at kaluluwa sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Because we will be used for His honor. We are vessel of honor because you become willing na magpagamit sa Panginoon at magpasakop sa Kanyang kalooban. Kung kaya't mga kapatid, sa gabing ito, I hope naka-encourage sa ating lahat ang mga salita ng ating Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo personally na hindi po natutulog ang ating Panginoon sa pangangailangan ng Kanyang mga anak. Hindi po nagpapahinga ang Diyos sa pangangailangan at mga kahilingan ng bawat isa sa atin. Pero anong sarap ng mga pagsasama-sama natin pagka ang bawat isang individual na mga mananampalataya ay nananalangin na yielded ang Espiritu at hindi nagpapaabala sa katabi, sa likod ng katabi, sa ingay ng katabi, pero lalo pang nai-ignite ang puso. Pagka nariyan na yung mga humihibik, nariyan na yung mga lumuluha habang nananalangin, hindi nahihiya na iparinig sa presensya ng Diyos sa mga dalangin niya. Oh my, we could not imagine enough kung gaanong kikilos ang Espiritu ng Diyos sa isang miraculous way when we are yielded enough sa paglilingkod at pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos ni Elijah ay Diyos natin. Proven na ang magagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsitayo. Hallelujah. Glory to Jesus. Hindi ko na napuntahan yung context ng salitang cleanse from these things. Pero dahil dito tayo nilid ng Panginoon, that's enough. Hallelujah. Yung mga bagay na dapat tayong malinis ay basahin na lamang natin sa mga naunang talata ng 2 Timothy chapter 2. Mga bagay na patungkol sa pag-handle ng salita ng Diyos. Kung anong tinanggap nating mensahe sa huling araw na ito na nagbigay ng enlightenment natin sa atin, panghawakan natin ang mensaheng ito hanggang sa dulo ng ating pananampalataya. And the end of our faith is love. The end of our faith is Jesus Christ. Mga bagay na may kinalaman sa labi, iwasan na daw natin ang mga walang kabuluhan ng mga pagtatalakayan, mga walang kabuluhan ng mga pag-uusap, mga walang kabuluhan mga biruan. Be cleansed from all these things. Sa mga kabataan naman, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, flee from youthful lust. Talikdan ninyo mga kabataan ang mga youthful lust, mga makalaman ng mga pagnanasa. Be cleansed from these things. Be cleansed from the latter things. At ang Diyos ay maririnig natin nangungusap, sino ang aking susuguin? At ang ating kaluluwa ay available, handa na magsabi, willing and yielded, here I am, Lord, send me. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Alam kong ikaw ay nangusap sa mga kaluluwa na kailangan ng encouragement, ng kalakasan mula sa iyong presensya.
At ang magagawa ko lamang, Panginoon, magpagamit sa iyo. Pero kung paano mangyayari ang mga bagay na imposibleng daladala ng mga anak mo sa oras na ito sa kanilang puso, ay nasa iyong kamay na, Panginoon. But we do believe, we don't doubt that nothing is impossible with you, Lord. We give you glory, we give you thanks in the name of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Palakpakan natin ang ating